Po isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taos puso po akong nagagalak at nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit niyang instrumento na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang misay salita, mga salitang patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay, mga salitang patuloy na magtutuwid sa atin at magbibigay sa atin ng sapat na kaalaman patungkol sa kalooban ng Diyos, salitang patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa pangunguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko pong magbahagi sa inyo muli ng mensaheng entitled, Do Not Abuse Your Freedom. O wag po nating abusuhin yung kalayaang ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal. Sa mensaheng ito, nais po tayong paalalahanan ng ating Panginoong Diyos tungkol sa paggamit natin ng ating kalayaan o yung tinatawag na freedom of choice. Ayon po sa Galatians chapter 5 verse 13, bakit po tayo pinapaalalahanan ng ating Panginoong Diyos sa ating paggamit sa ating kalayaan o yung tinatawag nating freedom of choice? Ganito po ang nasulat. Book of Galatians chapter 5 verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit wag nyo namang gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Ayan po, napakalinaw po sa Book of Galatians chapter 5:13 na sabi po dito, tinawag po tayo ng ating Diyos upang maging malaya, pero wag po daw natin gamitin ang ating kalayaan para masunod lang yung ating mga sariling kagustuhan ng ating laman. Yan po, bakit po pinapalalahanan po tayo ng gano'n ng ating Panginoong Diyos? Napaka-malaking big deal pa ba yun sa Kanya? Yes, nais lang po kasi ng ating Panginoong Diyos na patuloy tayong matutong gumamit doon sa freedom of choice na pinagkaloob niya sa atin upang makapamuhay po tayo ng tunay na may kalayaan at may kapayapaan. Ganito po, dahil sa maraming tao na ang napapahamak sa paggamit nila ng kanilang kalayaan, kaya po nais po tayong palalahanan ng Diyos dahil sa panahon po natin, marami na ang mga taong napahamak na dahil sa kanilang paggamit ng freedom of choice na hindi po nila pinag-aaralan o hindi po nila binabantayan yung kanilang mga ginagawa. Kaya po, tulad po sa prodigal son na istorya, na hiningi po niya yung kanyang mana, parang hiningi niya na yung kanyang freedom sa kanyang tatay para mamuhay siya ng sarili niya na may kalayaan, ngunit ginamit niya po yung kalayaan na yon para lustayin sa mga babaeng bayarin yung kanyang kayamanan, para uminom, magpakasaya siya. Yun po, ginamit niya yung freedom of choice niya nang hindi po naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya ano po ang nangyari kung babasahin po natin yung istorya yun? Nagkaroon po ng taggutom doon sa lugar kung saan siya pumunta at ultimo pagkain ay wala po siyang makain. At parang yung pagkain na lang ng mga baboy ang naisipin niyang kainin. Kaya po, ganyan po tayo, halos tayo mga tao. Because of doon sa binigay na kalayaan ng Diyos sa atin na magkaroon ng freedom of choice, naging abusado po tayo sa freedom of choice na to. Mas ginamit natin ang freedom of choice na to na masunod yung hilig ng laman natin, tulad po ng istorya ng prodigal son, di ba? Inubos niya yung kanyang yaman o tinatawag na mana para lang sa walang kabuluhan, para masunod lang yung hilig ng kanyang laman. Ngunit ang kinahantungan niya ay napahamak siya at dumanas siya ng taggutom. Di po ba? Ganyan po tayo sa panahong ito. Maraming tao ang ganito. Naging ako po, naranasan ko na rin yan nung wala pa ako kay Lord, na porque wala kang ginagawang masama sa iba. O, di ba, ang madalas po na nabibitag dito sa freedom of choice na to ay yung mga single, yung walang sinasabing asawa na nakikipag-sex sila sa iba't ibang mga
babae o ibang lalaki dahil because of dun sa freedom of choice nila na single sila. Ngunit ano po nagiging kahinatnan? Ayun po, nagiging single parents sila, ay hindi po nagiging maayos yung nagiging relasyon nila, kaya nasisira, napapahamak po sila. Yan po, kaya po nais po tayong palalahanan ng ating Panginoong Diyos sa simpleng mensahe nais niyang iparating sa atin na patuloy tayong mag-ingat sa paggamit ng kalayaang ipinagkaloob niya sa atin o yung tinatawag na freedom of choice. How we use our freedom na tama at maayos. Ganito po, how we use our freedom correctly. Choose the right and good things dahil ito ang kalooban ng Diyos sa atin, ang magamit natin ang ating kalayaan ng tama. Ayan po, paano po daw natin magagamit yung kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa atin o yung tinatawag na freedom of choice na tama? Piliin po natin yung tama. Magpumili po tayo ng tama at pumili po tayo yung mga mabuting bagay. Ayan po, para makaiwas po tayo na maabuso yung kalayaang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya po napakagandang mensahe, napakasimpleng mensahe, pero kung ito'y ating pagbubulay-bulayan, malaking bagay po ang pwedeng mangyari sa ating buhay kapag naging tama po ang paggamit natin sa freedom of choice na pinagkaloob po sa atin ng ating dakilang Diyos. Dahil po, kapag tama yung pagpili mo at mabuti ang lahat ng pinipili mo sa freedom of choice na binigyan niya sa'yo, guarantee po yon, ang magiging outcome po nun ay maganda rin. Sabi nga po, wala pong nagtatanim ng punong mangga na magbubunga ng santol o hindi po pwedeng magbunga ng masama ang masama ng mabuti o ang mabuti ng masama. Kung ano yung itinanim natin, yun po ang ahanihin natin. Kaya sa ating pagpili o sa ating pag-choose sa lahat ng bagay, piliin po natin ang mga mabuti at tamang bagay. Yan po ang tamang paggamit ng ating kalayaan o yung tinatawag na freedom of choice upang wag po tayong mapahamak, upang wag po tayong dumanas ng mga hirap o dumating pa doon sa parang magulo ang buhay. Upang maiwasan po natin ito, gamitin po natin ng tama yung kalayaang pinagkaloob ng ating Diyos na banal sa atin. Paano po natin magagamit ito? Piliin po natin yung tama at piliin po natin yung mabuti. Sa pag-choose natin o sa mga choice na ginagawa natin sa buhay, tandaan po natin, piliin po natin yung mabuti at piliin po natin yung tama. Sapagkat kapag ito po ay ating ginawa, guarantee po, ito po ay magbibigay ng kapayapaan, kalayaan na may kapayapaan sa ating buhay. Kaya po sa mumunting mensahe pinagkaloob po sa atin ng ating Diyos na banal sa oras na to, nawa ay patuloy po tayong pagkalooban ng tamang pangunawa ng ating Panginoon sa mensaheng ito at patuloy pong maitanim sa ating puso at isipan ng mensaheng ito at maging patnubay at gabay natin upang patuloy po nating maitama yung mga freedom of choice natin at hindi po tayo masadla sa kapahamakan o kaguluhan sa ating buhay. Kaya po muli ibinabalik ko sa Diyos ang lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.